24 to 27. It says here, and when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. And it was the third hour, and they crucified him. In the superscription of his accusation was written over, the King of the Jews. And with him they crucified two thieves, the one on his right hand and the other hand on his left. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, God. Father who art in heaven, we thank you very much for giving us your Son, Jesus Christ, who died on the cross for our sin, O Lord God. Thank you, Father God, that Lord, because of Jesus Christ, you give us hope. Thank you for bringing us right now to hear your words. In the name of Jesus, we ask your Holy Spirit to be upon us. And Lord, I ask you to anoint my tongue as I deliver your words. In the name of Jesus, we pray. Amen. Let us be seated. Amen. Glory to God. Sa Pilipinas ay kanilang isinisiliber ang anong tawag doon? Yes. Yeah. Kaya minsan maganda talaga na ating isinisiliber, or we need to celebrate the life of Jesus Christ, remembering that John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. And to God be the glory, because nasa atin ang Panginoon. Sino ba sa atin ang hindi pa tumanggap kay Lord bilang tagapagligtas niya sa buhay niya? Lahat ba tayo tumanggap kay Lord? Amen. To God be the glory. So lahat ng ating pangalan ay nakasulat na sa librong buhay. Kaya kailangan natin pakinggan ito. At God, ang Lord, or ang Panginoon natin, ay talagang i-remind sa atin na kailangan din we need to be reminded of what Jesus did for us on the cross. So, sa ating teksto ay makikita natin na ipinako si Jesus sa cross. Alam niyo, gusto kong may krosana dyan. Para pag nakita natin, ako kasi, pag nakakita ako ng cross, naiisip ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Lagi kong iniisip, pag nakakita talaga ako ng cross, pumunta sa isip ko kung ano ang nagawa ni Jesus sa buhay ko. Na siya'y ipinako sa cross dahil sa mga kasalanan ko. At siya'y muling nabuhay upang sa gayon ay mabubuhay rin ako sa in the right time. Kaya ibinigay ng Diyos ang salita niya ngayon upang sa gayon, so that we are being reminded of how Jesus Christ suffered for you and for me. So sa Pilipinas, minsan sa Pilipinas ay parang ginagawang tradisyon. Maraming naglalaro sa isipan natin. At sa ngayon ay nakita ko sa inyo na tumang
tayo kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kaya I know and believe that you know already about Jesus Christ or about the crucifixion of Jesus Christ on the cross. In when Jesus was crucified on the cross, there was 7 sayings, or they say 7 last words of Jesus Christ when he was hung on the cross. You remember that? Kaya sabi niya, nung nakapakos siya sa cross, alam nyo, ang ugali ng mga tao noon, yung nakapako sa cross, sa kahoy, ay talagang kriminal o marumi o parang pinakamababang tao sa mundo. Kaya nung nakita ng mga tao, pag lumabas sila na nakita nila na nakapako si Jesus sa cross, yung parang nilang idinadown siya pa. Ay, kung talagang anak ng Diyos yan, di gagawa siya ng paraan para siya umalis sa cross. O tingnan mo, nakahang siya. Kaya niyang binuhay yung mga patay. Ang kanyang sarili, hindi niya kayang buhayin. Ginaganon nila. Kaya, dito nga, noong nasa cross siya, sabi niya, Father, kasi alam niya kung ano ang nasa isip ng mga tao. Alam niya kung ano ang sinasabi ng puso o ang ginagawa ng mga soldiers doon. At ang kanilang mga sinasambit ng kanilang puso. Sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Makikita natin yan sa Luke. Yes. Makikita natin sa Luke 23:34. Kaya it's the word of forgiveness. Dahil sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So it's the word of forgiveness. Nung marinig ninyo ang forgiveness, ano ang pumasok sa isip niyo? Sa ngayon. Hallelujah. Pag narinig niyo ang word of forgiveness, alam na alam ko at naniniwala ako na may mga pumasok sa iyong isipan. Forgiveness. Alam ninyo na kayo ay forgive ni Lord. We believe that God has forgiven us because of what Jesus done on the cross. But mayroon pa bang naglalaro sa iyong isipan about forgiveness? Mayroon bang taong hindi ninyo na-forgive sa buhay niyo? Forgiven. Hallelujah. Minsan, tayo nasaktan. Marami, there are many brethren or outside or our family whoever hurts our feelings and broke our heart. Mahirap man i-forgive, pero isipin natin na kahit gaano tayo makasalanan, Lord has forgiven us. In Jesus' name, forgive them, for they do not know what they are doing. And to God be the glory, because all of us has been forgiven because of Jesus Christ. Jesus prayed for forgiveness for the Roman soldiers who were crucified him, and all others who were involved in his crucifixion. And he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
natin isipin na mag-forgive tayo. We are forgiven, but we need to learn to forgive others. Amen. If you forgive others, Father will also forgive your sin. Matatagpuan natin sa Matthew 6:14. For if you forgive others' sin, your heavenly Father will also forgive you. Mahirap pala kung pero mahirap mag-forgive. But we need to offer forgiveness dahil si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Isipin natin, may narinig na ako, sino naman ako na hindi mag-forgive? Sa Jesus na pinulgive ako ng aking kasalanan. Kaya, we need to offer forgiveness to others. Release forgiveness to others in grasping. And sabi pa doon, sabi niya, today, shall thou with me in paradise. Bakit na sinabi ito? Sa Luke 23:43, sinabi ng Panginoon ito dahil sa text natin na na may kasama siyang dalawang thieves. He has two thieves who was crucified in his side, at the right side and at the left side. And ang isa na crucified, sabi niya, kasi nung ang isang naka-crucified, sabi niya, ay, kung talagang Diyos ka, ano ba yun sabi ka? Iligtas mo kami. Ligtas mo ang iyong sarili at pati rin kami. Ligtas mo kami. Alisin mo kami sa krus na ito. Malis na tayo sa krus. Pero sabi ng isa, bakit hindi ka ba nahihiya? Tayo ay nakapako sa krus dahil sa kasalanan natin. Siya nakapako sa krus na walang kasalanan. Kailangan hindi mahiya naman tayo. Sabi ng isa. Kaya sabi ng isa, Lord, remember me when you are in heaven. And sabi ni Lord, mula ngayon, or today, shalt thou with me in paradise. Ang gandang pakinggan. Very sweet sa ears natin. Pag sabihin ni Lord sa iyo at sa akin, today, you are with me in paradise. Wow. Pag darating ng Panginoon, ready na tayo. Kasi hindi natin alam bukas. At saka nararamdaman natin na ngayon, ang bilis lumipas ang araw, oras, taon. At kung darating man siya, wow! Kasi tayo, or we will be with Jesus on the air. We will meet Jesus on the air. And we will go with Him. Word of God is. And I believe you and me will meet Jesus on the air. Hindi na natin mararanasan yung tribulation. Tutugan kaya lang, ang kaligtasan natin, kailangan natin alagaan. Alagaan natin ang ating kaligtasan. Pag hindi ka pa sigurado kung darating na or si Jesus ay nandun na at hindi ka sigurado baka maiiwan ako, sinasabi mo sa iyong isipan, kailangan you need to study yourself. You need to see what is wrong in your life while you are not ready. Pero pag sa puso mo, ready ka na, wow na, sigurado that you will meet Jesus one day. Whatever happens, you are ready. And glory to God for that. So, it is really happy to hear Jesus saying, you are with me. Now you
born with me in paradise. We always remember that Jesus sacrificed himself for us to be saved. So we are grateful for we are saved. So in return, we need to be faithful servant of the Lord. In be example or model Christians. Amen. Kaya to God be the glory. At sabi pa doon, pangatlong sinabi niya sa cross, sabi niya, woman, behold thy son. Behold thy mother. John 19:26 to 27. Bakit niya sinabi yun? Mother, behold thy son. Nakikita niya na noong nakatayo si na Mary, yung kanyang ina, at saka si John. Si John ang paborito niyang disciple. Sabi niya, of course, bilang isang ina, physical mother, yung na maano yung puso natin. We really cried because she saw how Jesus sacrificed. He saw how they beat him. He saw how he feels. So alam ni Jesus Christ na Mary was personalized. He was sorrowful. And sabi niya, pati rin si John. Kasi marami silang, yung maano yung puso nila ba, their heart was very lonely and sorrowful. And he said, Mother, behold thy son. He said, or woman, he said, woman, behold thy son. And behold, diba, sa Ilocano sabi niya, ala, ay aywanan to yung ina, or to yung babae, ay aywanan. Aming nga klase nga panagaywan, ipit mo kanya na, kastamag, iti ina, aywanan, iti anak mo. Take care of this woman, and woman, take care of herself. Maraming sabi ni Lord, dahil kilala ni Lord ang bawat isa sa atin. Sabi niya, ano kaya ang ibinigay ni Lord sa iyo, Sister Thelma? Alam ko na may ibinigay sa iyo na kailangang alagaan mo. Sabi ni Lord, take care of this woman whom I give you. So, ano ang ibinigay ni Lord sa inyo? Alam at saka ano ba, alam na ninyo kung ano ang ibinigay ni Lord sa inyo. Gifts, talent, or taong na kailangan alagaan mo. Sabi niya sa iyo, sa ngayon, alagaan mo ito. Ang ibinigay ko sa iyo, alagaan mo at gamitin mo sa ikakalugod ng Ama. Amen. Amen. I believe that God is speaking through the power of the Holy Spirit. Hear what your heart is telling you and obey the Lord. Hallelujah. Woman, all of us are women. Woman. Behold, or take care of what I have given you. Hallelujah. Jesus has entrusted something to us, and we need to take good care of it. Use for the glory of God. At kung may anak ka na inaalagaan, kailangan alagaan mo. Kahit maganda na yung programa na binigay sa atin, yung silk-ropping. Iniisip ko, ay malapit na talaga ang araw. It is an end-time harvest. Kaya ginanon tayo para may alagaan siya na 2
Kung ano ang nakikita mo na dapat mong alagaan, alagaan mo at upang sa gayon ay lalago sa spiritual. Kahit sa physical, pwede natin alagaan, makakatulong din. Kaya, kailangan tumingin tayo kung ano ang ibigay or what is or who is that God has entrusted to you. Here, in our text, it's here, Jesus is clearly appointing John as responsible in his estate to care for his mother. Is there anyone given to you as responsible in his instead? Or it's like a substitute. Nung nandyan sa of course, inaalagaan ng mga lahat doon. Pero ngayon napupunta na sa Jesus, sabi ko, ikaw na ang mag-alaga. Di ba, pag malapit na tayong mamatay, habang may isip pa, andyan pa rin isip natin na sa pangaynay natin o sino ang katabi natin, isip natin, please, take good care of your younger sister. Diba? Ganyan tayo. Pag minahal natin ang tao, ay kung ako rin ay mawawala, sabihin ko sa mga leaders, please, take good care of these brats. Don't let them go away from God. Diba? Kaya, tingnan niyo yan kung sino yun sa inyong buhay. Alagaan niyo. Another word that he said, ang apat, sabi niya, my God, why have thou forsaken me? Mark 15:34. The word of forsaking or abandonment. Jesus took upon himself the sins of humanity. The Father had turned away from the Son because the Father is a pure or has a purer eyes than to see evil and can not look at wrong. The cry of Jesus as that of one who was truly human and who felt forsaken. Kasi di ba, sabi natin na parang ang mga kasalanan ng tao ay ibinigay kay Yesu Kristo. Kaya ang tingin nila kay Kristo ay kasalanan. Hindi maano na parang hindi niya kayang tingnan ang mga kasalanan ng tao na nasa kay Jesus. Jesus is holy, but because of our sin, we give to Jesus so that He can bear our what? The punishment of our sin. He took it for us. Now, when you think all of this, nakakaiyak. Nung ano ako dito, my heart is crying. Like, I am imagining how Jesus Christ suffered and died on the cross because of my sin. But I am so happy that I am one of those who are saved by Jesus Christ. Kaya, happy tayo dahil kabilang tayo na anak ng Diyos. Because of Jesus Christ, we became a children of God. Amen. Hallelujah. You know why it had happened is to Jesus Christ is to fulfill. Minsan maraming question din sa atin. Bakit kaya? Bakit? Maraming bakit. Na minsan mahirap sagutin. But yung pastor namin, na si Pastor Sheila noon, may marami mang tanong sa ating buhay na di kayang sagutin. Pagpunta mo sa langit
you. Remember that God is a miracle. There are many things we do not know. There are many secrets of God that we do not know. That is why we love to read His Word, to know more things about God. There are times we are in distress. Yung para tayong pinapabayaan ng Panginoon, di ba? Lagi akong nanalangin, pero wala akong nakita ang sagot ng Panginoon. Pinapabayaan niya ata ako. Marami kaya akong narinig. Parang away si Lord sa akin, pero tayo pala ang lumalayo. Ang Diyos hindi lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo kay Lord. Kaya parang tayong nagiging cold kung minsan. Minsan na hinahanap natin saan si Lord, parang wala. Pero andyan. We think that God is not answering. We think that God is not in you. But God is still working when you are in distress. Amen. He doesn't abandon you. Always remember His promises. He said, I will never leave you nor forsake you. Kaya pala, ang mga Kristiyano, laging naka-smile. Dahil alam niya, nakasama niya si Lord. Lahat ng kanyang ginagawa, kasama niya ang Lord. Kaya happy siya. Maraming pagsubok sa buhay, pero masaya pa rin dahil kasama niya ang Lord. Sabi niya, kaya-kaya natin yan dahil kasama kita, Lord. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Amen. Kaya, happy tayo. I hope we are all happy because we are all ready when Jesus comes. We are ready. Ready. And when death will come in our life, we are ready. Sana pag mamatay ako, naka-smile pa rin ako. Para makita ng mga kasama ito na wow, ready na si Mami na mamamatay. Happy pa rin. Kung gaano siya happy nung buhay, namatay na happy. Happy ending. Kaya pag alam na ninyo na buhay pa kayo at malapit na inaasikan, mamamatay na kayo, smile! Para pag namatay, uy, makikita na yung ngipin. Hindi, gano'n ito. Pero nilalagyan nila ng ano. Pero nakikita ko yung tinatakloban ba yun? They are covering this person. Pero sana pag mamamatay ako, pag nilang tabunan yung mukha ko ba? Dahil naka-smile ako pag mamamatay ako. Kasi ready na tayo eh. Yes. Amen. Do not fear what's in your life. Because ready na tayo. Pag nakita niyo, uy, smile lagi ako kasi baka mamamatay ako. Sabi ng iba, oh, in Jesus' name. Bakit kaya mo ba? Ang hirap kayang mabuhay dito sa mundo. Baka mamaya gagawa ka pa ng masama at hindi ka na makapunta sa langit. Kaya pag ready na, Lord, ready na ako. Sana, ngayon na. Kung pwede lang daw. Don't worry about your children. God will take care of them. Marami na akong nakita na ulila-ulila. Bakit progreso sila? Dahil ang Diyos hindi na pinapabayaan ang mga bata niya. Kaya don't worry. If it will come. So be happy. Yeah. Now, sabi pa doon, ang panglima, sabi niya, I thirst! Bakit kaya? Bakit kaya sinabi mo iyan? Alam naman natin kung ano ang mga naranasan niya. Yung pag-whip niya, yung pag-carry niya sa cross, yung pagpako niya sa cross. You can imagine how they whip him because of you, because of me. How he carried the big cross. Isipin mo na
isa ako doon. Kaya kinikiring ako. Ang bigat-bigat ng cross mo at ang cross mo. Dahil ang bigat ng ating kasalanan. Ang bigat ng iyong kasalanan. Kaya, siya lang ang may kayang hawakan ang cross na yun. Kaya niyo ba? Kaya niyo ba? Kaya nga nakikita ko yung mga iba doon sa YouTube. Kasi nanonood din ako sa YouTube. Nakita ko yung ginagawa nila yung ano para ano niya yung dahil makasalanan daw siya kaya ginaganon at kung ano-ano pa. Kaya ba niya yun? Hindi ganun lang ang ginawa kay Jesus. At saka hindi mo kaya. Kaya mo ba? Hindi. Si Jesus lang ang may kaya naman. At huwag ninyong gawin yun. You will not be seen of being weak. Ang tanda ninyo na. Hindi. Huwag kayong dahil si Jesus lang ang may kaya noon. Kung bakit, minsan kasi, why sinasabi natin? But is to fulfill what is being prophesied. Makikita natin yun sa Psalm 69:29. The fulfillment of the prophecy given. The word of distress. Yung nagawa na, sabi niya, I thirst, it is the word of distress. Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Siyempre, siya rin ay tao kasi naging human siya. Kaya, yung he became thirsty, it's because maano na yung katawan, marami ng dugo na maraming tubig na umagos, at saka marami yung mabigat ang cross natin, at ginaganon pa siya, kaya nagka-thirsty siya. Minsan din sa buhay natin, bilang Kristiyano, lagi tayo nahihirapan, maraming kahirapan ang ating naranasan. Minsan kahit hindi mo kasalanan, sabi na kasalanan mo, may ginawa ka lang na mali. Lahat na! Sabi, kasalan niya, ay siya ang gumawa dito. Siya. Dahil nagkamali ka minsan, lahat ay mali na ang iyong ginagawa. Kaya, and you are suffering for those. Dahil pa na tayo. Oo, kasi ganun siya eh. Kasi ganun siya eh. Parang hindi natin nakakalimutan yung ginawa niya noon. Diba? Sabi doon na, if you ask forgiveness, your fast has been forgiven. Nung sinabi ni Lord na, today, you are with me, hindi niya sinabi sa kanya na, ay, criminal ka! Hindi ka maaari! Hindi ka pwede! Tapos, ay, ikaw gumawa ka ng ginagawa, wala. Sinabi niya na, today, you are with me, hindi niya inisip lahat ang kasalanan niya na nakaraan. Kaya tayo rin. Kalimutan natin. Iba tayo ngayon. Ang kasalanan natin, wala na, nabura yun. Kaya huwag na natin isipin ang nakaraan. Lahat tayo ay pagkakas. Amen. Kaya lahat. Huwag natin isipin yung and say, sometimes we say, yung bang parang, sabi natin, ay parang dry ang ano natin ang service natin. Baka ikaw ang dry. Minsan, talagang kita namin, dry. Kulang sa dilig. Oo, ganun ba? Baka tayo ang dry. Kaya, sabi mo, I thirst. Baka hindi ka nakinig masyado. You are not very sensitive. Kaya, kulang yung ininom mo. Ikaw uminom ng tudong-tudo.
Hindi, iinom ka mula umpisa, pagkapasok mo dyan, you need to be very sensitive. Lagi kang nabibless sa reaction ng mga nandito. Dahil we are a blessing child of God. So be a blessing. Try that para pagpasok na, wow! Hindi ako matuthirst dito. Dahil smiling silang lahat. Kaya, mula umpisa ay mabibless ka. Kailangan mabless sa lahat. Sa testimony, sa pag-awit, lahat na gagawin sa church. Sana mabless tayo para lalabas tayo na hindi thirsty. Amen. Dumating man sa ating buhay na tayo ay thirsty, magbasa tayo ng yes, read the Word of God. Worship your God. When you feel thirsty, worship your God. Read the Word of God. Makinig sa mga salita ng Diyos. Laging dumalo sa weekly assembly. Makigimong ka ngayong kanayon. Mas ano pa nga itong Ilocano. Nahihirapan talaga akong magtagalog. Pero alam ko na iniintindi niyo ako. Kaya huwag natin kalimutan, pag Saturday na, ay bukas linggo, happy ka na dahil mabibless ka na pumunta sa church. At magiging blessing ka rin. Sabi mo, paano kaya ako maging blessing sa church? Isipin mo, mag-pray ka kung ano ang dapat na gawin mo. Magsalamin ka para maging bendisyon ka, magiging blessing ka sa church. Para pagkatabi mo siya, mag-bless ka. Yan, ganda mo yan. Hindi naman ibang ganda ha. Kasi iba talaga ang ganda ng anak ng Diyos. Amen. Kasi makikita mo sa mukha ito. Pero you can sense the aura of the face. Amen. Kaya lagi tayong handa upang sa Diyos ay magiging blessing tayo. At blessing tayo pag nakakakita tayo or pag nakapunta na tayo sa church. Tulad dito the Lord. Walang dry paglabas. And the next thing, ang pang-anim sabi niya, it is finished. Wow! Ito ang hinihintay natin. Ay, tapos na! Wala nang iyakan. Wala nang hirap. Dahil tapos na. Ano pa ang tapos? Yung dahil na, he already suffered. He was well already. It is finished. He already fulfilled the prophecy that because Jesus Christ came to earth to fulfill what is being prophesied or what is being given to him. So sabi niya, it is finished. John 19:30. The word of the trial. Wow, tapos na. Ikaw rin, kung tapos ka na, sabi niya, well done my child. Ka. Sa tayo na. Nasabi ni Lord. Sabi ni God sa atin, well done my child. Come home my child because it is well done. Sana nga, marinig ninyo na sabi ni Lord sa iyo, well done my child. It's nice to hear God saying to us, well done my child. The word of the trial. Meaning to see, it's the announcement of the end of the earthly life of Jesus in the anticipation for the resurrection. Truly, we are free from the requirements of judgment because Jesus finished on the cross.
maano ako dyan, kasama ka ba sa white throne judgment? Hindi na. Kasi, it is me. Kaya, God is really, really amazing God. Kasi, tapos na. Hindi ka na kailangang magdusa pa. Gaya ng sinano ng iba, mag-swap. Dahil ginawa na ng ating Panginoon. Tayo rin, si Jesus na ay, Jesus will go to heaven to join with the Father. May time din tayo na pagtapos na tayo dito sa earth, we will be joining with Him in heaven. If we remain in Him. If we remain in Him, He is going to remain. Kasi kahit tayo, tinanggap natin si Jesus Cristo, ay sabi ni Pastor, nakalista na ang pangalan ko, kahit anong gagawin ko, hindi naman ang gawa ang magliligtas sa akin ha. Kaya, pag tinanggap ko na, gawin ko na ang lahat ng aking gustong gawin. It's okay na. Wala namang eraser sa langit eh. Pag nakalista na ang pangalan ko. But maraming nagpapatunay na sabi dito, faith without action is death. Kaya, pag naligtas na tayo, kailangan natin i-work out ang ating salvation. Huwag tayong parira-relax. Kailangan itrabaho mo yun. Ingat tayo. Minsan, nadadapa tayo. Sabi naman doon sa 1 John 1:9, sabi niya, God is just to forgive our sin. At sana, you ask forgiveness before you die. Baka hindi. Sayang. Kasi lahat ng ating gagawin ay may reward. Everything that we are going to do has a reward. Bad or good, there is a reward. Kung mali ang iyong ginawa, alam mo na. Pero pag maganda ang iyong ginawa, wow. So, to God be the glory. I believe that you are getting something. Kahit hindi lahat, what is very important is you are getting something. That you are hearing something from God through His word that you are hearing today. When He said, it is finished, there is hope. Diba? Ay, nalpasan. Diba, pag Jay agluto Jay, yung nagluluto dyan, pag sabing, nalpasan, tapos na, masaya na tayo dahil wala na tayong gagawin. Ang gagawin lang natin is kumain. Yung mga naghuhugas, sabi na, ikaw ay party. Part ng maghugas, tapos sabihin ng kasama, tapos na, yeah! Kaya masaya rin tayo nung sinabi ng Lord na, it is free. And to God be the glory that Jesus had finished already. He has given us hope. He gives us hope because of what He has done on the cross. Luke 23:46. In the 7, it says here, Father, into thy hand I commit my spirit. The word of reunion, as we have heard a while ago. Na kanina is the word of triumph na tapos na. So, He was victorious. Now, it is here. The word of reunion. Proclamation of Jesus joining God the Father in heaven. We have said this a while ago. That once we receive Jesus Christ as our Lord and Savior,
and we will remain in Him, surely we will be joining with them in God's perfect time. Amen. And to God be the glory. Kaya sabi natin, ibinigay ko na sa iyo. Into your hand, I commit my spirit. Or I also refer it to you. So to God be the glory of the word of God that He was nailed on the cross. He died on the third day. He rose again. And when He rose again, we will, it is surely saying that we will rise. Now, there will be a time that everybody will rise. He gave us hope. Amen. Amen. Do you love Jesus? Amen. To God be the glory. Pag nakita ninyo ang cross, ano bang pumunta sa isip niyo? Are you sad? Maganda talaga pag may cross tayo para it will remind us of what God has done. Hindi naman yung ina-adore natin, ha? Remember that let us not adore the Lord, but just to remind na may ginawa na. Ang ginawa ng Diyos sa iyo or sa buhay mo ay napaka-importante na with Him you have eternal life. Ang iba, but sorry to say, na yung magkakapatid tayo, ha? Yung mga cross na inaano natin, sana wala si Jesus. Hindi sana nakapako sa cross yung ano, kasi bumaba na siya, nabuhay na. Kasi minsan ginagamit ng mga kaaway na, ay, nakalansapay laong day Diyos na. Kumpunan ni Satanas. But no, ang Diyos ay buhay. Wala na sa cross kasi inalis nila sa cross at nagpapatunay sa atin na yung mga pumunta sa grave ni Jesus, wala na si Jesus. Physically, wala na siya. Kaya, ang Lord natin ay buhay. Hindi nakapako sa cross. He rose. So, it is only a reminder. Kasi sinabi din ng pastor sa akin yun. Kasi lagi akong nag-wear ng ano na naka-ano, sinabi na, okay. So, inalis ko yung ano ba, pag gumamit na ako, yung hindi na nakapako si Lord sa cross dahil nabuhay na. So, to God be the glory for His word. Let us all stand.